Hello mga kakusina! Welcome po ulit sa inyo dito sa aking cooking channel, The Cusinera at its Finest. Dahil cooking is life and food is life, panibagong pagluluto na naman po kasama ako. So tara na! Let's start cooking! For today's recipe, tayo po ay magluluto ng balbakwa. We will start by parboiling our meat. So I'm using oxtail and ox feet. Parboiling is a necessary step mga kakusina para siguradong matanggal natin yung mga impurities na meron sa ating ox feet and oxtail. So pinakulo ko po yung ating beef for about 10 to 15 minutes hanggang sa lumutang na lahat ng impurities, and then we discarded yung unang kulo mga kakusina, hindi po natin yun gagamitin. After which hinugasan po natin isa-isa yung ating beef. After natin hugasan ang ating meat, ilalagay po natin siya sa pressure cooker and we added enough water to cover the meat. Then, kukuha po tayo ng aluminum foil and dito natin ilalagay yung mga spices na ginagamit sa balbakwa. So, we have annatto seeds or atsuete and star anise. Pinabalot ko po ang ating spices sa aluminum foil mga kakusina para po hindi na tayo mahirapan mag-discard nito after nating magpalambot. So wala namang special way of wrapping the spices, basta we just make sure na hindi makakalabas yung ating atsuete and star anise. We will pierce the foil lightly with a knife para po habang nagpe-pressure cook tayo na infuse na yung ating broth with the flavors of these spices. I am also adding 2 teaspoons of salt mga kakusina para po magkaroon na ng lasa yung ating ox feet and oxtail while it is pressure cooking. It took me about 1 hour para ma-achieve ko yung desired doneness ng ox feet and oxtail. Gusto ko po talaga yung sobrang lambot na gelatinous na yung ating sabaw. Next step tayo ay magigisa ng ating aromatics. Now just to give you a little bit of background, gustong-gusto ko nang lutuin itong dish na ito noon pa, especially when I learned that this dish uses a lot of aromatics and spices that are good for your body. The fact that ox feet and yung iba gumagamit ng balat ng baka is very rich in collagen, dun pa lang nahuli na ako ng recipe na ito. I find balbakwa unique as a dish. Para siyang bulalo na hindi, kare-kare na hindi, kasi meron kang nalalasahan na peanut butter. But what makes it unique and distinct is because of the spices and aromatics that the dish requires. So, in a separate pan, nagisa po tayo ng ginger. Kailangan po natin ng ginger sa balbakwa mga kakusina. And meron tayong bawang and sibuyas. Now, once na gisado ng maigi yung ating trio of aromatics, idadagdag na po natin yan sa ating pinalambot na ox feet and oxtail. Just be very careful when opening your pressure cooker mga kakusina para iwas aksidente tayo. I-discard na rin natin yung aluminum foil kung saan dito natin nilagay yung ating atsuete and star anise. So, ganyan lang kadali mga kakusina, hindi tayo nahirapan. And I'm also checking for the doneness of our ox feet and oxtail. So, if you don't have pressure cooker, usually it would take about 3 hours to tenderize these cuts of beef. So, ilagay na natin yung ating aromatics mga kakusina, and then we will continue to simmer this adding the other ingredients. So, maglalagay tayo ng green chilies and red chilies para merong konting kick yung ating balbakwa. I am also seasoning this generously with freshly cracked black pepper. Timplahan na rin natin ng patis mga kakusina. I'm not gonna give you any measurements dahil depende yan sa inyong preference. Next, we are going to add salted black beans. Just make sure lang mga kakusina na hugasan nyo muna ito bago nyo ilagay sa inyong balbakwa.
Next, I am adding peanut butter mga kakusina, just enough to make the broth a little bit thick pero hindi siya saucy, okay? Hindi siya katulad ng kare-kare. So, dapat nandun pa rin yung feel ng broth na pwede mo siyang higupin. Optional ingredient mga kakusina, naglagay ako ng isang packet ng Magic Sarap para lang mabuo na yung taste na hinahanap ko sa aking balbakwa dish. I'm just gonna let this simmer for 5 minutes more mga kakusina para mag-marry na lahat ng ingredients and flavors na nilagay natin sa ating broth. And just before serving, we are going to add onion leeks. Importante po yan sa balbakwa dish mga kakusina, kaya wag po ninyong kalilimutang maglagay ng onion leeks. So that is it mga kakusina, isa na namang kusinera recipe ang nailuto natin at na-share natin for today. Now if you do like this video, give it a thumbs up, share this video to your family and friends, and kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa channel ko, mag-subscribe ka na para naabangan mo yung mga upcoming videos ko and recipes. Thanks again for watching mga kakusina. See you again on the next video. Bye now!